At ayun na nga mga nubwit! Solo ride tayo today! So ang ruta natin is somewhere in San Fernando and Mexico, Pampanga. Pero yung actual place na pupuntahan, parang nakalagay sa Mexico Mexico, Pampanga. Actually wala lang naman to. Meron kaming outing ng family ko. So yung mga pinsan ko na nakakasama nyo sa ride, like si Jake, tsaka sila Kuya Jun, yan yung kasama natin sa outing na to. Pero sila, nakakotse na sila. Ako, nag-decide ako na mag-bike kasi wala lang, gusto ko lang mag-bike. Dapat talaga meron kaming one-shot Baguio. Mukhang hindi ako makakasama. So, sabi ko ride na lang ako ng Pampanga. At least makaride kung hindi ako makakasama sa one-shot Baguio na yon. So yung pupuntahan natin, ang pangalan is Fairway Villas. Itong Fairway Villas na to, Airbnb talaga to. So lalagay ko na lang yung mga picture ng bahay dyan. Maganda yung bahay. May pool. And then maganda yung amenities. Maganda yung pinaka-interior ng bahay. Mukhang pang mayaman. So, dahil nag-decide kami ng outing, unwind, inisip ko bike ko na lang para at least makaride pa, may reason. So dito tayo dumaan sa may bahay pare kasi ang balak ko is MacArthur. So malamang dahil MacArthur to, isang mahabang padyakan na patag, umay padyak. So nasa 68 kilometers din yung pupuntahan natin. Para mga nasa ganun, 60 plus kilometers. Ako naman, hindi naman ako nagmamadali. Gawa ng, ang check-in pa namin doon is alas 3 pa ng hapon. Parang mag-aalas 10 pa lang ng umaga. So parang, hindi ko naman kailangan talagang rumatrat. Kasi, ang estimation ko, mga 4 hours, nandun na ako. Kung nag-start ako ngayon, wala pang alas 3, nandun na ako. So, iniisip ko, hindi ko na masyadong raratratin. I-chill ko lang. Tsaka kung titignan nyo din, napakainit. Tirik na tirik ang haring araw. Kala mo heat training Woo! Init. Hindi ko naman naisip kung bakit. Kailan pa mainit. Tsaka ako napag-decidean na mag-ride. Anyway, maraming ruta na pwedeng daanan. Pwede sa loob, and pwede nga din mag-MacArthur. Pero pinili ko yung MacArthur kasi ayoko na mag-isip. Pag nandun ka na kasi sa MacArthur, isang diretso lang yun. Hindi mo na talaga kailangan ng navigation. Pero kung kailangan mo ng navigation, ayan bumili ka nitong Magin 706. Panalo yan. Also, ang kinagandahan ni MacArthur is pag may gusto kong kainan, marami doon. In case gusto ko magpahinga. Problema kasi pag nagloob-looban ako, baka wala akong mabilan. At least pag nasa MacArthur ka, nandun na lahat. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Parang ngayon lang ako nakadaan dito. Hindi ko alam kung napuntahan na namin ni Papa Jesus to. Pero parang ngayon lang ako nakadaan dito. Hindi ko alam kung sana to Anyway, kumusta naman kayo, mga ride nyo? Saan ang ride nyo ngayong summer? I-comment nyo naman sa baba. Baka pwede natin puntahan din if ever may oras tayong mag-bike. Ang dasal ko lang ngayong araw, dahil mag-isa tayo, sana hindi tayo magkaroon ng aberya, flat tire or masiraan. Kasi pag mag-isa ka, mahirap din talagang masiraan wala kang katulong. Kahit moral support, wala. In fairness, kahit mainit, yung hangin hindi masyadong mapanakit. May tulong yung hangin, hindi ka inuubos ng init. Kasi yung hangin, medyo presko. Bagay maaga pa Mamaya, mas mainit na yung hangin na yan. Pag medyo mas patanghali na. Bilad tayo ngayon! Woo! Ngayon ko lang nadaanan to. Ano na kayang lupain to? So, nasa may Kawayan, Bulacan na ako. Iba National Road. So, yan. Ito yung medyo nakakalito dito Diretso tayo dito. Overtake tayo. Dire-diretso lang to Tapos, liliko tayo somewhere. Pagliko natin, parang na yata yun, MacArthur na. So, ito na. Palatandaan natin yung 7-Eleven. MacArthur na yan. So, iwas ligaw na to.
Diretso yata sila. Tayo, liliko na tayo. At ayun, MacArthur na. So at this point, isang diretso na lang to. Iwas ligaw. Yun lang ang kinagandahan sa MacArthur eh. Dahil isang diretso na siya, konektado na lahat. Kung pumasok pa ako sa loob-looban, may tendency pa na mas mabagal ako. At maligaw. Dahil ligawin tayo eh. Saka MacArthur, may mga lilim. Ganda. Ayos. At least hindi ka sunog palagi. May mga pwede kang tambayan na lilim pag nainitan ka ng todo. Kung kargado ka, pwede kang rumatrat dito. Isang diretso lang to eh. Pero dahil tayo, hindi naman tayo nagmamadali, 20-20, 25-25 lang. Hindi tayo masyadong mapapagod. Mahirap din naman kasing rumatrat eh. Tapos, kalagitnaan ng ride mo, pucha. Pagod ka na. Conserve energy ba? Patag lang naman to. So yun may MRT na din yata to. Sana matapos na yung mga ganyan, lalo na yung nandun sa Commonwealth. Tagal-tagal na nun eh, dapat. May ibsan na yung hirap ng pagbiyahe ng mga commuters natin eh. Pero wala, ganun talaga eh. Alam mo naman sa Pilipinas, nadedelay ang mga proyekto. Nakukurap ang mga budget. Heart rate check. Average natin is 121. Tumatakbo na tayo sa mga 118 to 120 beats per minute. Biglang napa heart rate monitor tayo kasi alam ko mainit. And then, hindi naman na tayo bumabata. So maganda, ma-check natin yung heart rate natin kasi pag sobrang init, minsan sumasagad yung heart rate natin eh. So at least maganda, na-check natin. So, yung Magin ko na heart rate monitor nandito sa side ko na to. And then nakakonect siya dito sa cyclocomputer. So nakikita ko ngayon yung average ko na heart rate. So 121 yung average ko. Ngayon, 134, 133 ang heart rate natin. So pag tumataas yan, kalma-kalma lang din. So usually, pag nagra-ride kami nila Papa Jesus dyan, ang heart rate ko nasa 136 ang average. Kadalasan, medyo ratrata na yun. Pero hindi na ako tumataas doon eh. Sa average na yun. Siguro dahil madalas magbike kaya mababa ang heart rate. Usually pag sana yung puso mong sa mga activities na ganito, mababa talaga ang heart rate. Kasi mas batak yung puso mo eh. Unlike pag hindi ka fit, mataas ang heart rate mo niyan. So dahil tayo, kahit pa paano, nagbabike tayo palagi. Kaya okay din talaga na may heart rate monitor eh. So meron pa tayong 51 kilometers. Hindi ko alam kung kita, pero 51 kilometers pa. Buti na lang malamig yung hangin. Kung hindi, laspag. In fairness naman, kahit maaraw talaga, malamig yung hangin. Kaso headwind, kontra, mabigat yung padjak. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Balagtas! So itong relo na to, yan ang palatandaan ko eh. Kung nakita ko na yan sa malayo, alam ko na, balagtas na. Ngayon, pinag-iisipan ko kung mag-early lunch ba ako o at a certain point, pag malapit na ako doon, somewhere in San Fernando siguro, doon pa lang ako kakain. Kasi sabi ko nga, 3 p.m. pa yung check-in namin. Pero kung mas maaga ako makarating doon, tatanungin ko yung mga pinsan ko kung yung mga nag-book noong place kung pwede bang mag-early check-in. Kahit tumambay lang ako muna doon sa bahay. Kasi kung maaga ako doon, mag-aantay ako ng matagal sa labas. Parang hindi naman masaya yun, di ba? Pero sana, pwede mag-early check-in para malibot na natin kagad yung place. Kasi ganda ng bahay eh. In fairness naman dun sa binok nila. Okay, nasa Giginto na yata tayo. So meron pa tayong 41 kilometers na bubunuin. At ang oras na ngayon ay 10:54. Parang mabilis tayo ng konti, pero okay lang yan. Pwede naman tayong tumambay somewhere bago tayo pumunta doon sa venue. Ito yung... Minsan nalilito ako dito eh. Kasi kung diretso ba ako, liliko na ako dito. Ay, hindi pa. Diretso pa pala. Yan nga, nalilito ako talaga dito eh. Bridge pa pala, tapos dyan pa bababa. Ayan, dito pa lang bababa. Dito pa lang. Yan.
Yan oh. Yan. Oh, hindi na baha dito ah. Dati baha dyan palagi. Anyway, ito na. MacArthur na ulit. With nung MacArthur kailangan mo umikot na ganun para maging MacArthur ka. Okay, lungsod ng Malolos. Pero wala pa tayo sa Malolos. Ayun pa lang, konti na lang, Malolos na. Ayan, Malolos. So yan, at 11:04, meron pa tayong 39 kilometers. Mahaba-haba pa, pero mabilis na lang yung 39 kilometers na yan. Pero yun nga, iniisip ko, tatambay muna ba ako somewhere? Mag-early lunch ba ako? O antayin ko na mag-alas 12? Sige, kung saan tayo abutin ng alas 12, doon tayo kumain. So may isang oras pa tayong papadya. Yung mga kasama ko malamang paalis pa lang yun mamayang 12 Kasi mga nakasasakyan naman. So hindi sila masyadong mahihirapan. Hindi ko lang sure kung saan sila dadaan. Kung NLEX ba sila, MacArthur ba? Pero malamang NLEX yan para mas mabilis. At this point, huminto muna ako para uminom ng tubig at mag-cool down. Anyway, may video nga pala tayo tungkol sa mga pwedeng gawin pag mainit ang panahon sa ride. Lalagay ko na lang sa description yung link or lalabas na lang yan dyan sa taas. Tirik na ang araw. Wow! Init! May headwind pa. Patay kung patay. Oh, medyo bumagal tayo kasi takas na headwind. 20 lang tayo. Delikado dito sa Malolos. Maliligaw ka dito. Malolos ka eh. Ngi! Alam ko dito yung papuntang Hindi ako nagkakamali yung papuntang Baraswain. Somewhere dito yung nililikuan. Hindi ko alam kung papunta doon o dito. Hindi ko na maalala. Pero somewhere yun dito. Tagal ko na rin di nakakapuntang Baraswain. Last na punta ko doon, pandemic pa. Ganda ng City Hall ng Malolos Parang ginagawa pa to nung last na daan ko dito. Hindi ko maalala. Buti pa sa kanila, ang ganda ng City Hall. Yung mga City Hall sa Bulacan, ang gaganda. Medyo maalikabok dito Ganun na ba katuyo ang ground? Hindi ko alam kung kita pero maalikabok Alam nyo minsan, sarap din yung mag-solo ka. Solo ride. Kasi pag may kasama, ratratan Ito, yung pace ko lang. 20-20, 25-25. Kasama ko sila dyan. Tsaka sila Christian, sila Jojo. Pucha. Yung takbuhan, iba I mean, okay lang naman. Pero pag ganito kainit, parang ang hirap tumakbo ng gano'n. Si Christian ngayon, naka-gravel na. Dati mountain bike yun Ngayon naka-gravel. Kaya ang bilis Ewan ko kung anong mangyayari sa Baguio nila. Hindi naman ako sasama Ang maganda lang sa pag may kasama, may kakwentuhan ka, may kabatuhan ka ng mga dialogue. Dito ako lang dumadaldal Pag may kasama ako, may kakwentuhan at least. I think nasa Kalumpit na tayo. Nadaanan natin yung isang tulay doon na may malaking ilog. Kalumpit na pala yun. I think Kalumpit na yun. Anyway, ano ba itong kinoconstruct na to? Tren ba to? O highway lang? Comment nyo nga sa baba kung ano to. Tren ba yan? Sana tren yan para mas mabilis ng biyahe papuntang norte. Hindi ko kasi chinecheck yung mga plano ng gobyerno Pero sana nga tren yan. Well anyway, akaumay talaga tong MacArthur. Patag lang pero walang hinto yung pagpedal. Umay. Kala mo naman ang haba na nung natakbo no? Pero dahil nga diretso at patag lang siya tapos walang hinto na padjak, may illusion na nakakaumay siya. Iba kasi marami kang nililikuan medyo hindi boring Nako, 11:54 na, mag-aalas 12 na. Meron pa tayong 24 kilometers. Raratrat tayo ngayon kasi at least matira sana 20 lang bago mag-alas 12. Kaso, di ko alam kung aabot ako Uy. Jeds. Nako, party-party ngayon sa Jeds. Alam mo na, summer. Teka, kung Jeds na, malapit na sa Pampanga. Ayan na, Pampanga na. Pampanga na, sir. 20 na lang naman. Hanap tayo ng mga kainan pag alas 12 na. Pero rat-rat muna tayo para maubos natin yung 4 kilometers na yun bago mag alas 12. Takbong 30 tayo ngayon. Lakas ng headwind. Fuck. Ayan, nakita tayo rito. Nandiyan pa rin kaya yung tulay sa kabila. Nandiyan pa din. Pero wala na yatang dumadaan dyan. Hindi na yata pwedeng daanan yan. Mag-alas 12 na. Hindi ko pa nauubos yung 2 kilometers. Pero okay lang yan. Pag may makakaingan na ng alas 12, kain na ako. At nag-alas 12 na nga at ang una kong nadaanan ay McDo. Ang naging problema ko lang sa McDo to, walang matinong parking para sa bike.
Hanap ako ng hanap, tinignan ko dun sa mga tabi ng mga motor, wala. Nauwi ako dito sa bandang harap ng McDo at dito ko na lang nilock yung bike ko. Kain muna tayo. So tulad nung sa McDo sa Tagaytay, titignan natin kung magkaiba ba ang lasa ng manok dito sa Pampanga at sa Tagaytay. One-piece chicken nga. With fries and drinks. With fries tapos iced coffee vanilla and drink. Medium lang po yung ice coffee. Large mo na. One very long digestive tract later. Pagkatapos kong kumain, na-realize ko na parehas lang pala ang lasa ng McDo sa Pampanga, McDo sa Tagaytay at McDo sa Metro Manila. At dahil doon, napag-decidean ko nang umalis na. So meron pa tayong 21 kilometers na bubunuin. At tirik na tirik ang araw. Gawa ng 1:15 p.m. na. 1:15 p.m. So, mukhang tama lang naman kung isang oras pa tayong papadyak dahil 20 kilometers pa mahigit. Darating tayo doon ng mga alas 2. So, may time tayo para tumenga ng konti. Gawa ng alas 3 pa ang check-in. Ang ano ko lang, sana pwede mag-early check-in dun sa lugar para hindi na mag-aantay. Kasi alas 3 pa yung check-in eh. Yung init-init, tatambay ka sa labas. Anyway, yung pinsan ko, yung family nila, sila Jake, nandito na somewhere sa Pampanga, San Fernando. Parang kakain muna sila bago sila pumunta dun sa venue. And then, si Kuya Jun, isa ko pang pinsan namin ni Jake, paalis pa lang ng Guadalupe. Mabilis lang naman yung biyahe niyan, baka NLEX lang dumaan yun. So darating yun doon, baka saktong alas 3. Yung family ko naman, hindi ko alam, walang balita. Pero malamang, nandito na lang yun somewhere sa San Fernando o somewhere dito. Malaman natin yan, may-message naman yan eh. So ko, dito na ako apalit at mahaba-haba pang padyakan. Ayan, 20 kilometers na lang. Kung ma-maintain ko yung takbuhan ko ng mga 20 hanggang 25, ayan, isang oras, nandun na tayo. Yung bibilisan mo pa, takbuhang 30, nandun na tayo ng mga 45 minutes or 50 minutes. Pero I doubt na ma-maintain ko ng 30. Ang init eh. Headwind pa. So, bahala na si Batman. Si Batman na naman ang bahala. Kawawa naman si Batman. Oh my God! Feels like desert! It feels like desert! Init! Shit! Ang hirap huminto. Kasi pag huminto ka, ang init ng hangin. Pag umaandar ka medyo malamig eh. May tulong yung hangin pag umaandar ka. Pero pag huminto ka, oh my God, napakainit. Kaya kailangan di tayo bababa ng at least 25 kilometers per hour. Kasi pag bumaba tayo doon, meron pa tayong 15.4 kilometers. Iniisip ko kung pang ilang kilometro yung San Fernando eh. Hindi ko kasi maalala kung ilang kilometers pa yung from San Fernando to Fairway Villas. So ano ba to? Bayan ng San Matias. Pag Sunday talaga wala mga tao sa kalsada eh. So yan. San Fernando na tayo. Yes. So meron pa tayong 11 kilometers papunta dun sa Fairway Villas. Ano pa lang eh, 1:38. So kung darating tayo dun sa, palagay na natin maubos natin yung 11 kilometers. 5 na lang yung matira dyan sa 11, alas 2 pa lang yun. Wala, mahaba-habang tambay to pag bawal mag-early check-in. So papaliko tayo dyan. Part pa rin pala ng MacArthur yung pagliko dito. Ano kaya yung pag dumiretso ka dyan, no? Nililiko tayo rito. Dahil itong ruta natin. Parang ito na yata yung roundabout ng San Fernando na sinasabi nila. So pinapaliko niya na ako dyan. Sabihin, malapit na ako. Napaliko niya na ako dito. Sana meron ako matambayan somewhere na hindi masyadong mainit. Ang problema ko kasi yung matatambayan. Kasi ang aga pa eh. Pag may nakita akong magandang lilim, hihinto na ako. Grabe halos walang lilim Grabe, ang init. Pero malapit naman na tayo, 7 kilometers na lang. Gusto ko lang malaman kung nasa na sila. Nasa na kaya sila? Nandito na tayo sa bayan ng Thank You. Bayan ng Thank You. Kung alam niyo yung bayan ng Thank You, comment niyo sa baba na diyan ka nakatira sa bayan ng Thank You. Pinapaliko niya na ako dito. So let's go. Pasok tayo dyan. Sabi ni Jake,
Yung sasakyan daw nila, nandun na daw. Inaantay lang daw mag-3 para makapasok. Hindi pa daw sila nakakapasok eh. Haba din pala nito ha. 4 kilometers pa. Great Wall of Mexico, Pampanga. 1.75 kilometers na lang. So somewhere lang yan dyan yung pupuntahan natin. So ito na yung mismong gate nung subdivision kung saan yung Fairway Villas. Boss, Fairway Villas po. Wala pang masyadong bahay. Tapos, may golf course. Dal ka pa dyan, munti ka tuloy maligaw. Nakatingin ako dun sa golf course tapos di ako nakatingin sa mapa. Pero eventually, nakita ko din naman. Ayun sila. Papasok na. Ito ko na yung van nila eh. Galing mo! Kanino pa kayo dito? So, in-enjoy ko din talaga tong outing namin to ng family ko. At dahil minsan lang naman, hindi na din talaga ako nag-shoot ng maraming videos. At dahil din natusta ako sa pagbabike, ako yung taong hindi umalis dyan sa pool sa time-lapse. So, nagbabad ako hanggang maggabi. So, pagdating ng gabi, nag-relax-relax na lang muna kami. At nag-jamming ng konti. Maaga din kami nagsibangon para makapag-swimming pa gawa ng 11 AM ang check-out namin. So nag-jamming na lang kami kasi nabitin kagabi. At ayun, pauwi na tayo. Ang saya nung outing namin na yan. Nag-enjoy kami. May mga jamming-jamming pa kaming ginawa. Tsaka sobrang daming food. Hindi na lang ako nakapag-shoot ng maayos, pero nag-enjoy naman ako. So mukhang dito na natin tatapusin to. Ako nga pala si Nat at kasama ko ang buong pamilya.
na magpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!